Thank you, Lord. Just one more time. No, I love you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Just one more time. Sabi sa kanta natin, Lord, I've been thinking about you lately. No, I've been thinking about your goodness, all the things that you've done in our lives. No, all good things. No, walang masama. No, every time we think about the goodness of Jesus, and Lord, we are always thankful and grateful. That's why, no, kasi may tinatawag sa labas, sa isang relasyon, may tinatawag na dying relationship. No, yung relasyon na mamamatay na. No? Sa umpisa, everyday, walang sawa. I love you, hon. I love you, sweetie pie. I love you. No? Every day of my life, I've been thinking you lately. No? Pero habang tumatagal, nawawala, no, naglalaho. Huwag mo na nga akong tawaging darling. No, kainis ka na. No? Pero dati naman, okay naman. No? Dying relationship. No, yung malapit ng mamamatay. Yung parang daing, no, na natutuyo na. Yan ang hindi dapat mangyari sa relasyon natin sa Diyos. That's why every time, every moment, Lord, we're always thinking about you. No, every time, Jesus, at lahat ng yon ay para sa kabutihan namin. Thank you, Jesus. Before we take a seat, naka-receive ng Holy Ghost. Ito si Alma Timplanza, lola ni Sister Ezra. No, thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. 80 anyos. No, 80 years old. No, so, thank you, Jesus, na inabot ka pa rin ni Jesus, na mabigyan po ng Holy Ghost. Thank you, Lord. You may be seated. Thank you, Jesus. No, at we are malungkot tayo na binabalita din this morning. No, last Thursday morning, nung Webes ay pumanaw na yung papa ni Sister Susan. No, at saka kasama tayo dyan sa kalungkutan na yan. No, dahil kasama natin Sister Susan, and we are praying no, yung comfort sa family, lalo na sa mama ni Sister Susan. No, na ilang taon sila nagsama? 62 years, Sister Susan. 63? No, ganun katagal. Oh, yun talaga, oh. Kasi andito na nagstay yung papa ni Sister Susan, 89 years old, mama niya 85. Tapos nung andito na, pandemic, mama niya pabalik-balik na lang dito. No, at every time pumunta yung mama ni Sister Susan dito, talagang kita yung masayang-masaya sa mukha ni papa niya. Pag magpaalam na Han, no, babalik muna ako sa Tacloban. No. Sabi ng papa ni Sister Susan, heartbroken na naman ako. No? Ganun ang kanilang relationship. But Lord, samahan mo lang na, pero kita naman na at 85 years old, ang lakas pa ng mama ni Sister Susan. No, kasi minsan yung ganong moment, ano lang yan, lalo na sa mga umpisa, bigla kang tatamaan ng lungkot, bigla kang tatamaan ng, parang iiyak ka lang bigla mag-isa. No, ganun ang pakiramdam niyan. No, para bang ang lalim ng nawala sa iyo yung ibang klase. No, yung ibang klaseng yung pakiramdam na yan. No. But we pray for their comfort at saka sa pagbalik sa Tacloban, no, maging maayos lang kanila ang safe na biyahe, no, yung papunta at pabalik hanggat sa matapos. No, we pray for them, no, for their safety and for their comfort. No, tomorrow, November 20, yan ang araw na maraming kapatiran tayo ang nakabalik sa church dahil sa, no? Thank you, Jesus. We praise the Lord. No? Maraming nakabalik at maraming nanatili. No, Lord, marami pong salamat. At sa mga kapatiran natin, no, sila, andyan sila, alam nila yan kung sino sila. No? Na nakabalik at nakatapos ng isang taong pakikibaka sa paglilingkod kay Jesus. Lord, marami pong salamat sa pagbigay mo ng lakas sa kanila. No, na congratulations sa kanila.
no, na nanatili, of course, sa atin din, no, na matagal nang nananatili sa lugar na ito. Thank you, Jesus. Congratulations. We praise the Lord. At sabi nga kanina ni Sister May, Brother, nag-commute lang ako. Thank you, Jesus. We praise the Lord. Why, mga kapatid? No, it's a first step of victory. No, no, kasi, no, oh, Lord, thank you so much. Thank you, Jesus. No, masayang-masaya tayo, mga kapatid, pag ganun. Why? No, sa atin na nakaranas na bilang new convert at laging sinusundo, yung drive na pumunta sa church, minsan parang pilit yan. No, minsan parang, hindi na ako makawala kasi andito na, may sundo na. No, parang ganun. Pero dumating sa punto na, hindi, magko-commute na ako mag-isa. No? At yung malalayong lugar, Bulacan, magko-commute ka, ikaw lang mag-isa, habang nakabiyahe ka, Lord, papunta ako sa'yo. No, yung ibang klase yun. No, sa umpisa, nakaranas tayo niyan. Sige, susunduin ka namin kasi ganito. But time will come, talagang sasabihin ni Jesus, okay, no, tama na, okay na yan. No, it's time for you to prove, no, kung ikaw ba talaga ay may heart sa akin o wala. No? At kita naman natin, mga kapatid, ang effect. No, kasi marami sa atin nakaranas niyan. No, pupunta sa church kahit wala kang pamasahe. Pupunta ka sa church kahit alam mong papagalitan ka, alam mong pagbalik mo, wala ka ng trabaho. No, lahat yan. Pero hindi nagkulang ang Diyos natin, mga kapatid. No, at pinakita niya sa atin na talagang sapat siya para sa atin. So thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Joshua, chapter 24. No, we welcome everyone in Jesus' name. Thank you, Lord, for the strength, for the good health, for the healing, no, na ginagawa mo sa buhay namin. Sister Daniela, kamusta na si Sister Remy? Nakalabas na ng ospital? Andun pa rin siya? No, hindi pa rin stable yung BP niya? No, kasi ang taas din ng dugo ni Sister Remy. No, sana maka-recover pa siya at makabalik ulit sa church, no, nang mabilis. Joshua chapter 24. Verse 1. And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem. Ang Shechem ay yan ang lugar, no, na kung saan nakatira si Joshua. No, at ang tabernacle this time ay naka-reside sa Shiloh. No, yan ay mga 8 miles or mga 14 kilometers ang layo. No, Israel to Shechem and called for the elders of Israel. No, pinatawag niya, this time may edad na rin si Joshua. And for their heads, and for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God. So lahat ng mga opisyales, may kapangyarihan sa Israel, pinatawag ni Joshua doon sa kanyang pamamahay, nag-meeting sila. And Joshua said unto the people, Thus saith the Lord God of Israel, no, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, no, doon sa river Euphrates, which is in sa lugar ni Abraham. Old time, even Terah, the father of Abraham and the father of Nahor or Nakor, and they serve other gods. No. Bago sila kinuha ng Diyos sa lugar ni Abraham, kaya si Abraham kinuha din ng Diyos doon, no, dahil ang kanilang pinaglilingkuran ay mga Diyos-Diyusan. Tayo, doon din tayo nanggaling lahat. And I took your father Abraham from the other side of the flood. No. And led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac. Shall we pray for a while, Lord? We are so thankful for everything that you've done with all our heart, with all our mind, with all our soul. Lord, we are always grateful. Thank you so much, Lord, for every strength, for every air, oxygen that we breathe. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you for the healing na ginagawa mo sa amin every day of our lives, Lord. Thank you for your protection. Sa araw-araw na kami ay nasa labas, bumabiyay sa trabaho, kahit nasa bahay. Lord,
Today, bless your word, bless our hearts, anoint your word, Lord Jesus. Help us that your word will answer every questions in our heart, in our mind, at magbigay ng patuloy na lakas sa amin, Lord Jesus. Lord, we do this always to glorify and magnify your name. In Jesus' name, amen. No. So, basahin natin ito mga kapatid lahat. Konti lang naman ito. Sa verse 4, nung pinatawag sila ni Joshua, lahat inisa-isa ng Diyos na naman kung ano ang kanyang mga nagawa, mga ginagawa sa mga tao ng Israel. No, our God is a God of recording. No, lahat mayroon siyang records sa everything God has done or had done to us, He valued it so much. No? Lahat may halaga sa Kanya at hindi niya nakakalimutan up to the smallest thing na ginawa niya sa buhay natin. No, tayo lang ang nakakalimot, mga kapatid. Mabilis tayong makalimot. No, ang Diyos natin, every time may gagawin siya sa atin, yan ay form kung paano siya magpapakilala sa atin, kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya ka-magnificent. He can do miracles for us para lalo pa natin siyang makilala, pero nakakalimot pa rin tayo pag dumating ang sitwasyon, pag dumating ang troubles, trials, temptations, pag masama ang katawan. No? Bakit tayo nakakalimot? No? Nangangatog tayo. Lord, bakit ganito, ganyan? No? Pero ang Diyos natin, mga kapatid, is a God of recording. Hindi siya nakakalimot kung ano ang mga ginagawa at nagawa niya na sa atin, just like what He did dito sa mga Israelites. Nung nagtipon na sila, inisa-isa na naman ni Joshua. That's why ang Diyos natin, hanggat hindi natin nakukuha, hindi natin naiintindihan, paulit-ulit talaga yan. No, hanggat sa bumaon sa sistema natin kung ano ang gusto niya. No? Verse 4, and I gave unto Isaac, Jacob, and Esau, and I gave unto Esau Mount Seir, to possess it, but Jacob and his children went down into Egypt. Si Jacob, dahil sa gutom, si Abraham, dahil sa gutom, pumunta sa Egypt. And I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt, according to that which I did among them, and afterward I brought you out. Nilalatag ng Diyos lahat, isa-isa. Sabi niya, lahat ito yung ginawa ko sa inyo. No, mula pa kay Father Abraham, lahat, And I brought your fathers out of Egypt, and you came, kasi itong mga tao na ito, another generation of Israelites, dahil 20 years above, doon sa disyerto, lahat ay naubos because of murmuring and disobedience. And I brought your fathers out of Egypt, and you came unto the sea, sa Red Sea, and the Egyptians pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the Red Sea. And when they cried unto the Lord, He put darkness between you and the Egyptians. Nung tumawag kayo sa Diyos, nung sumigaw kayo sa Diyos for help, ang Diyos ay andyan kaagad, nilagyan niya ng division between you and the Egyptians, and brought the sea upon them and covered them, and your eyes have seen what I have done in Egypt. Nakita ng inyong mga mata kung ano ang ginawa ko sa Egypt, and you dwelt in the wilderness a long season. 40 years ito. Ang hirap manirahan doon sa lugar na yon. Wala kang resources, hindi ka makatanim kung ano-ano, pero for 40 years, sila lahat ay nabuhay, sila lahat ay malusog, dahil kasama nila ang Diyos dito, mga kapatid. And I brought you into the land of the Amorites, which dwelt on the other side Jordan, and they fought with you, and I gave them into your hand, that you might possess their land, and I destroyed them from before you. Then Balak, ang Diyos ba dito naniningil, nanunumbat, o ano? Paalala kung gaano siya kabuti sa atin, paalala na hindi natin siya makalimutan, na kahit ano pa man ang sitwasyon ng buhay natin, paalala na andyan pala siya. Na handang gawin ang lahat para lamang sa atin, mga kapatid.
Verse 9, Then Balak, the son of Zippor, king of Moab, arose and warred against Israel, and sent and called Balaam, the son of Beor, to curse you. No, to curse you. No, but I would not hearken unto Balaam, therefore he blessed you still, so I delivered you out of his hand. No, parang gustong sabihin ng Diyos, maraming mga tao ang gustong pumatay sa inyo, gusto kayong ubusin, pero lahat sila walang magawa dahil andyan ako. No? No? Pwede nang may mangyari sa inyong masama, pwede na kayong mamatay, madisgrasya, kung ano pa man, pero hindi nangyari dahil nandun ako. No? Nakita natin yung sa Victory Bus? No? No? Akalain mo yung dalawang babae doon, ang sarap ng higa nila. Natutulog, bumabiyahe sa bus. Biglang may didikit na lang, pang, 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 pang. No, ubos. No, yung dugo, talsikan doon sa pati kisame. Kitang-kita mo yung ano. Yon, sumakay sila ng bus dahil may threat na doon sa babae, no, na pwede nga siyang saktan, patayin. Yung babae na yon, yung dalawa sila, no, mayroong sariling sasakyan yun. Pero hindi sila nagdala ng sariling sasakyan, no, nag-plan B sila, huwag tayong magsasakyan kasi alam nila yung sasakyan natin, so mag-bus na lang tayo para safe tayo. No, pagdating sa may bandang part ng Nueva Ecija, may sumakay na dalawa, yun na pala yun. No? At sinasabi nila na ang suspect walang iba kung hindi yung anak. No? Imagine that, mga kapatid. No? No, yan ang nangyayari sa kanila. Mayroon namang isa dyan, yung manliligaw ba yun? No, pinagbabaril, pinagsasaktan, anong klaseng, no? No, yan ang nangyayari sa paligid natin, mga kapatid. Verse 10, But I would not hearken unto, verse 11, And ye went over Jordan, and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you, the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, and the Hittites, and the Girgashites, the Hivites, and the Jebusites. I delivered them among them into your hand. No, yung 7 bansa na ito, 7 nasyon, no, kumalaban against Israel, pero lahat sila ay simple lang ang nangyari, inubos kaagad sila ng Diyos, mga kapatid. No, verse 12, And I sent the hornet before you. Ano hornet? Putakte. No. Ano ba yan? Parang bubuyog? No? Yung laki daw yan, parang mga 1 inch yung laki. And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the 2 kings of the Amorites, but not with thy sword, nor with thy bow. No? Sabi niya, nangyari lahat ng yan, hindi dahil kung gaano kayo kagaling, hindi dahil kung ano ang mayroong kakayanan kayo. No? Sabi niya, lahat ng yan nangyari. Anong ginawa ng Diyos, mga kapatid, para mapadali ang sitwasyon? Ang Diyos nagpadala ng mga bubuyog, ng mga putakti, no, sa lugar na yon para hindi na mahirapan ang mga Israelites kung paano makipagbakbakan doon, mapaalis nilang mga tao. Ang sabi ng Diyos, okay, ako nang bahala. No? Bubuyog lang ang katapat niyan. No? No? Alam mo naman, pag may sino nakagat na ng bubuyog dito? No? Si Brother Alan, alam natin, hinabol to ng ano eh. No, maga rin yata itong mukha ni Brother Alan dati. No, no. Sinasabi, mga kapatid, 4 na hornet, 4 na bubuyog lang ang kumagat sa isang kabayo, lalo na pag nakagat sa vital parts ng kabayo, patay ang kabayo. No, ganon katindi. Kaya kita mo yung mga nakakagat minsan, pag lumubo yung mga, no, lahat. Lalo na pag bata-bata pa tayo, yung balat natin medyo ano pa, ay, paboritong-paborito ng mga putakti yan, mga bubuyog. No, yan ang ginawang paraan ng Diyos, mga kapatid. No, sabi niya, papadalang ko, no, para unti-unti, sabi ng Diyos, okay. No, hindi isang ano ito, hindi isang tirahan ito. Sabi niya, dahan-dahanin lang natin hanggat sa maubos sila, no, yung mga tao diyan. Imagine, uutusan ng Diyos ang bubuyog, ang putakti, paalisin lahat ang nakatira doon. Eh, sinong may kasalanan? Yung mga tao, ang Diyos. No. Mayroon palang ano, ibig sabihin, mga kapatid, God can command, can do everything for us. No. Kaya niyang gawin ang lahat. Kita naman natin. No.
Elijah ba yun? Elisha? Yung raven. No, yung uwak. No, kaya niyang gamitin para lamang sa kapakanan natin. And this time, sabi ng Diyos dyan sa mga Israelites, okay. No, para hindi kayo mahirapan, papadala ako ng putakti dyan, mga bubuyog. No, sila lang yung kakagatin, hindi kayo ha. No, masyadong ang instruction ng Diyos, masyadong detalyado. Kayo na mga bubuyog, yan yung mga tao na yan, mga Amorites, yan lang sila ang kakagatin nyo, wag yung mga wag yung mga Israelites. Why, mga kapatid? For our sakes. No, ano ang sabi niya dyan? He can do everything for us. At ano ang pwede niyang gawin? He will, ano ba tawag doon? The devourer for our sake. Anong tawag doon? May term pa dyan, no? Ang kayang gawin ng Diyos, mga kapatid, na pwedeng mangyari na masama sa iba, anong ginagawa ng Diyos? Lahat yun may harang. No? Siya ang may control. Siya lahat ang may nagdi-decide kung ano ang gagawin. No, ang sabi niya rito, kayo na mga bubuyog, dahan-dahan lang kayo. No, para hindi isang tanggalan lang, para hindi obvious, no? No, na talagang kayo ang inutusan hanggat sa maubos yung mga nakatira dito. Saka pumasok yung mga Israelites. Imagine, mga kapatid, gagawin ng Diyos yan para sa atin, para sa kanila mismo. No, lahat pinaalala ng Diyos, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites, but not with a sword. Verse 13, and I have given you a land for which you did not labor. Kaya sila dyan nagbabakbakan No? Kasi sabi ng mga Israelites, wala pa kayo dyan, pinangako na sa amin ito. Dumating lang kayo dito noong mga 1900s na. No? Andito kami nakatira ng mga Palestinians. No? Tapos ngayon sasabihin nyo, pinangako sa amin ng Diyos yan. No? Kaya magulo. A land for which you did not labor. Saan ka nakakita, mga kapatid? Kahit sa panahon natin ngayon, ang mga kamag-anak nagpapatayan sa kapirasong paso naman na lupa. No? Tapos, sino magbibigay sa'yo? Lupa. No? Buti kung lupa lang na nakapaso. Talagang isang bansa. No? A land for which you did not labor. No? Thank you, Lord, for your grace and mercy. No, we did not labor for this grace. No, hindi natin pinaghirapan ang kaligtasan na ito. Pero binigay din sa atin ng Diyos, mga kapatid, you did not labor, and cities which you built not. Mga syudad na hindi naman kayo ang nagpatayo. No, and you dwell in them. Tapos kayo ang tumayo. Akalain mo yan? No? Merong isang tao nagpagawa ng isang mansyon, tapos mamaya sabihin sa'yo, ikaw na tumira dyan, sa'yo na yan. No, imposible yun, mga kapatid, but not to our God. No, He can do everything. No, at sabi niya, tira kayo dyan of the vineyards, no, mga ubasan na yan, olive yards, which you planted, not do ye it. No, Lord, ano ka ba? Hindi ka ba sa batas? No? Sagasa ka No? Parang pag ngayon yan nangyari, labag sa batas yun. No? Land grabbing, walang maniniwala. Pag kinuha mo hindi ikaw nagtanim, pag kinuha mo, tapos ka rin. Pag nanakaw. No? Pero anong magawa natin? Diyos ang nagde-decide niyan. Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. No. Ito ang gustong mangyari ni Joshua, mga kapatid. Sabi niya, ngayon, fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth. No, serve Him with all honesty and purity of heart, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit na-divide na yung mga lupa doon sa Israel, o ito, Ephraimites, sa inyo ito, kay Reuben, sa inyo ito, kahit na-divide na lahat at naayos na, ang nangyari, kahit andun na sila, dala-dala pa rin nila yung mga idols, mga Diyos-Diyusan na kanilang pinaglilingkuran. Ang sabi ni Joshua, you cannot serve. No? You must serve God in sincerity and in truth. No, because we cannot serve God and mammon. A double-minded man is unstable in all his ways. No, sabi ni Joshua, dapat ayusin natin ito. No, hindi kayo pwedeng maglingkod
Nadala-dala nyo pa ang mga Diyos-Diyusan na yan. Sabi niya, nung kayo umalis, dala-dala ang Diyos-Diyusan. Nung kayo nandun sa Egypt, dala-dala nyo pa rin yung mga idols na yan. Sabi niya, and serve the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Sabi niya, mamili kayo. Sabi, hindi ko kayo didiktahan, hindi ko kayo pipresyurin. Bahala kayo, kayo ang mamili, kayo ang mag-decide kung sino ang paglilingkuran nyo sa araw na ito. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, no, yung mga Diyos-Diyosan nila, ng inyong kaninunuan, Diyos ng mga Amorites, no, land ye dwell, but as for me and my house, we will serve the Lord. No? Sabi niya, that is why kanya-kanyang desisyon ito, mga kapatid. Mayroong nawawala, desisyon nila yan dahil ayaw na nilang maglingkod sa Diyos. Desisyon din natin na mas lalong magpatuloy sa Diyos dahil yon ang mas nararamdaman natin na habang tumatagal, lalong sumasarap ang paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid. The title of our preaching, hindi pa natin nakakalimutan, The God of Jealousy. Parang negative, ano? The God of Jealousy. Bakit ang dami naman? Every time maririnig natin, mga kapatid, the God, the Lord our banner, the Lord provider, the God of salvation, the God of protector, the God of lahat. Pero pagdating dito, mga kapatid, the God of jealousy, or the jealousy of God, bahala na tayo dyan. So, anything that we give more importance and care more than our God is not worthy before God. And our God is jealous about that. At ang Diyos natin, mga kapatid, ay nagsiselos sa mga bagay na yan. Sabi ni Joshua, mamili kayo kung sino ang paglilingkuran ninyo. Everything, our God, again, is a jealous God. Sa sitwasyon na mayroon tayo ngayon, mga kapatid, ang Diyos nakatingin palagi, hanggang sa ngayon, kung ano pa rin ang inuuna natin sa buhay natin. Ano ang priority natin, ano ang mga hinahangad natin sa buhay. Ang tao, pag nagsiselos, very destructive. Very destructive, very dangerous, very selfish, and deadly. Selos. Others committed crime of passion. Bugso ng damdamin. Yung crime of passion, pwede ka pang maabsuelto dyan, Brother Ed, Nagulat ka, nakita mo, yung partner mo, may iba, nagulat ka, napatay mo silang dalawa, napatay mo yung isa, pwede kang absuelto dyan. Crime of passion. Patutunayan mo na talagang yan, crime of passion. Kasi maraming gumawa niya na talagang pinlano na. Sinundan mo yung lugar na ito, kaya nakita mo, pero iba yon, ibang case yun, mga kapatid. Jealousy can destroy our mind and do something bad to worst, driven by our emotions. Pag sinabi natin jealousy, madalas negative sense, kaagad, negative attitude, negative character. Yan ang pwede nating maisip kaagad, mga kapatid. Nung kabataan pa natin, may crush tayo, di ba? Nagka-crush din tayo, di ba? Yung iba sa atin, elementary pa lang, may crush na. Puppy love. Puppy love tawag kasi puppy pa lang. May mga crush din tayo. Yung tingin natin, hindi makawala doon sa kung sino man yung crush natin. At yung tao naman na tinitingnan, parang matutunaw na. At pag nagtinginan kayong bigla at pareho yung crush ang isa't isa, ano yung sabi nila? Parang may kuryente daw na dumadaloy. May spark, may kuryente, may kung ano na lang. Kaso, ang problema minsan, yung crush mo, hindi ka crush.
No? Kaya, maano sa pakiramdam. No? Ang masama pa, no, crush mo siya, hindi kanya crush, pero ikaw silos na silos. No? Yung jealousy mo matindi, no, pero hindi naman kayo. No? Yan ang malungkot yan. Jealousy is one of our emotion and should be controlled by our mind. No. It must be balanced, mga kapatid. Because of jealousy, Cain killed Abel. No? Dahil sa sobrang selos, pinatay ni Cain si Abel. No? Bakit offering mo lang ang katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos? Bakit yung akin hindi? No? May choice naman siya kung ano ang kanyang, pwede niya namang gayahin si Abel na yun din ang i-offer niya para ang kanyang offering ay magustuhan ng Diyos. Pero ang nangibabaw kaagad sa kanya, No? Selos. No? At yung selos na yan ay nakakamatay. No? Sa school, no, mga estudyante natin, no, bakit siya na lang lagi ang top 1, honor student? No, bakit siya na lang lagi ang close kay ma'am? Siya yung taga-check ng papel, kaya siya lagi yung pagod. No? Dahil sa dami ng pinapagawa ni ma'am, siya na lang lagi yung pinapasulat ni ma'am sa blackboard, sa tagalista ng mga maiingay. No, bakit siya na lang lagi? Bakit siya ang paborito? Si ate ang paborito, si kuya ang paborito, si bunso ang paborito. No. Mga teacher's pet na yan, mga ganyan. No. Sila na lang palagi. No, bakit siya ang siya ang na-promote sa trabaho? Ako ang tagal-tagal ko na rito. No, tumanda na ako rito. Siya kakapasok lang after a year na-promote niya. Bakit ako hindi? Sip-sip siguro siya kay boss. No? Mga ganon. Sabi nga nila, if you want to destroy your children, make a favoritism. No. What happened to Joseph and his brethren? No? Kitang-kita ang favoritism. No, lahat nakatingin ang mata, tapos ipinakita pa mismo, yung coat of many colors, para sa iyo talaga yan. No, nakatingin lahat ng mga kapatid. No? Talaga, ha? No? Ramdam na ramdam ang favoritism. No, ang effect doon sa ibang kapatid, sobrang selos. No, wag yan kasi mano, siya na lang lagi. Wag mong pahugasin ng pinggan, kayo na lang dyan kasi siya, dinidevelop natin yan na maging artista balang araw. Kailangan smooth yung katawan, kailangan kasi kakapitalan natin yan. No, alam nyo mga kapatid, may artista dyan, no, babae, no, kwento yan ng kanyang nanay mismo. Sabi niya, nung bata pa yan siya, pinapaliguan ko talaga ng gatas yan. No. Yung katawan niya para maging smooth and silky. Mayroon mga kapatid. Ang jealousy, ang selos ay hindi nangingilala kung kapatid ka, hindi nangingilala kung nanay ka, kung tatay ka, kung kaibigan ka, kung kapamilya ka, kung kapuso ka, kadugo ka. Pag yan sumabog na emosyon, anything can happen. No? And it's very destructive. It's very dangerous. No, pag ang tao emotionally imbalanced, meaning hindi napunuan ang kanyang love tank. No? Or hindi niya alam kung ano ang kanyang love tank. No, kaya sa mga papasok sa buhay pag-aasawa, no, ngayon pa lang pinag-aaralan nyo na yan, ano ba ang love tank nito? No? No, kasi pag nagsama na kayo, no, bawat isa may kanya-kanyang love tank. No? Love tank. Yung tangke kailangan mapunuan. No? Pag di yan napunuan, naghanap ka ng kasama, galing sa pamamahay, hindi na napunuan yung kanyang love tank, tapos pag nagkita kayo, hindi pa mapunuan yung kanyang love tank, no, ikaw ang iniisip mo na mapunuan ang love tank mo, siya naman hindi niya nakikita, dapat kasama siya na ma-fill yung love tank na yan. No? Ano ang mangyayari? Gera. No? Tapos madagdagan pa kayo ng mga anak. No, pagdating din sa mga anak, no, pare yung nanay ang pinanggalingan, pare yung tatay yung pinanggalingan, pero yung disiplina sa isa, hindi mo pwedeng gawin sa isa. No?
may pag-aaralan mo rin, ito, hindi pwede dito, palo lang ako ng palo. No, ibang style dito. Ito naman, kailangan nito, serbisyo publiko. No? No? Ang kailangan nito, yakap. Ang kailangan nito, ang hirap. No? Kasi lahat kailangan pag-aralan, mga kapatid. No, pag yan, no, ganyan tayo ng mga tao, no, pag umepekto yung topic natin, selos, bakit kayo tayo, pag tayo ng mga tao, pumutok yung ganong klaseng pakiramdam, jealousy, selos na yan, no, destructive sa part natin. Pero iba ang Diyos natin, mga kapatid. No? And does our God has the right to get or be jealous? No. Ang Diyos ba natin ay may karapatang magselos o wala? No. Mayroon. 100% ang Diyos natin ay may karapatang magselos sa kung anuman ang mga bagay na mas prioritize natin kaysa sa Kanya. And He has the right. No. Ang Diyos natin ay may right, mga kapatid, sa bagay na yan. No. May babasahin lang ako rito. No. Our God is an emotional God. No. He is a sentimental God. No, yung Diyos natin, mga kapatid. No. No. Jealousy can be both good or bad. Jealousy can be driven or motivated both by holy and righteous motives or unholy and unrighteous ones. No. Jealousy can be a sign, ito mga kapatid, pwede nating pag-aralan. Jealousy can be a sign of both sinful weakness and wounded pride. No, pwede palang senyalis siya ng yung pagiging sinful, no, weakness, yung kahinaan at sugatang pride. Anong pride sa Tagalog? Basta wounded pride. No, jealousy is sometimes the expression of an excessively possessive spirit. No, ang jealousy, yung talagang wala naman kasi nagsiselos na ako, no. Na kahit kami ng mga Ilonggo, magkaibigan tayo. Mamaya na lang, pagtalikod mo, patyunta ka. No. Malambing pa rin, mamaya. No, tapos ka sa akin, no. No, pasimple lang, mga kapatid, but the expression of an excessively possessive spirit. No, yung talagang akin ka lang, walang talagang ganon. Excessively possessive spirit, yung talagang mayroon na kwento nga dati si Sister Cheryl, yung sa kakilala niya, nung nagliligawan pa lang daw. Okay, sabi ng babae, sige, puntahan mo, mga kaibigan mo lahat, barkada mo, sige, walang problema sa akin yan, gawin mo kasi diyan ka masaya. Nung nag-asawa na, ay talaga namang, nakapirma na Nung wala, parang kinandadawuhan, parang pinadlock yung kanyang mister. Sabi niya, tapos na tayo dyan. No, lahat na lang, nagawa mo na yan dyan. Ngayon, wala na. Gulat siya, gano'n nangyari. Excessively possessive spirit. No. Sabi si Brother Sam, parang tayo parang pinapaurong tayo hindi ganoon, mga kapatid. This is for all of us. No, kasi mamaya matatopic natin. God is a jealous God. No, and that is one of His title. No, the God of jealousy. No. Jealousy is often the result of deep insecurity. No. Jealousy, deep insecurity, no, in a person's soul. No. But also a reflection of commitment and devotion to the person you love. No, deep insecurity. Sino ba ang seloso dito? Huwag nang tumas ng kamay. No. No. Kailangan pag-aralan yan. No? Bakit lahat tayo na nagkakaedad o nakaranas na yan ng mga pakiramdam na may crush ka, nagkaroon ka ng boyfriend dati, girlfriend dati, lahat tayo nakaramdam ng ganong klaseng feeling ng selos. No?
No? Because it is one of our emotion, nagsiselos tayo. No? Ang problema, nagsiselos ka, hindi nga kayo, no. Pero tapos silos ka, no, why? Insecurity. No, yung hindi napunuan ito, mga kapatid. Bakit ka nagsiselos? No. Ang hirap nun, maraming naghihiwalay dahil sa yung sinasabi nilang silos ka, wala ka namang basihan. No. No. Basta, iyon ang nararamdaman ko eh. No. No, may mga ganun. In deep insecurity in a person's soul, no, kasi pakiramdam niya, lalo na yung mag-girlfriend, boyfriend pa lang. Pero pag naging kayo na ba, no, may silusan pa rin? Mayroon pa rin po. No, yung ganun. No, pwede naman yan. Sabi, darling, no, you have nothing to worry about. No, especially that we are in church. No. Ayaw nating malaman, mabalitaan, no, dito sa simbahan, nakakahiya sa Diyos natin, tayo naglilingkod sa Kanya, tapos mabalitaan mo pa, ito may other party, may ganito. Ayaw nating malaman yan, mga kapatid. Why? No. Again, mahiya tayo sa Diyos natin. No. Yan gawain ng mga tao sa labas na hindi dapat mangyari dito sa church natin. No. Hindi talaga dapat brother, natukso kasi ako eh. Kasi habang tumatagal, yung misis ko pumapangit. No, sorry for the word, ha? Sorry for the word. Pero, no, wala tayong pinupunto dyan. Pero ang ibig kong sabihin, habang tumatagal, especially to us na andito pare-pareho sa church, ang partner natin andito sa church, no, tayo ang may lubos na alam, habang tumatagal ang relationship natin, dapat gumaganda ng gumaganda. No? Hindi lang sa partner natin, kung hindi, lalo na sa Diyos natin, mga kapatid. No? At ayaw nating mangyari yan, no, na mayroon pang pareho na tayo andito, tapos mayroon parang insecurity na hindi na dapat. No? That is why kung kami naman ng mga lalaki, kailangan i-prove namin yan sa mga misis namin, honey, sweetheart, you have nothing to worry. No, wala kang dapat, thank you, Jesus. No. Thank you, Jesus. No. That is why communication is very important. No. That is why every Wednesday, mayroon din tayo sa bahay natin, kahit saan man, ang communications natin sa Diyos, tuloy-tuloy din yan. Dahil importante ang relasyon natin sa Diyos. No, sa atin ng mga lalaki, tayo rin na makapagsisecure. No, ang daming umaligid sa iyo sa trabaho. No, hindi na ako makatulog ang gabi. Ang dating mo lagi madaling araw na ano ba talaga? No. Madaling araw kasi, ang daming overtime. Overtime na lang ng overtime. No. Grabe, ano? No. Paano kung totoo? No. Hindi mo sumagot. No, hindi. Nag-text ako sa iyo, nung nag-miss call ako sa iyo, ang sumagot. No, hello? Yung ibang tao, hindi, cellphone mo yun. No. Ano ba talaga? No. Ang selos pwedeng sirain ang matinong pag-iisip natin. No. Mamaya puntahan natin kung bakit ang Diyos natin nagsiselos din, mga kapatid. No, why? Maraming mga insecurities, no, maraming napupunta sa bilibid, CIW, no, maraming hindi pa nahuhuli nang dahil sa ganong klaseng emosyon, ang daming napapatay, ang daming nasisira na pamilya, no, ang dami. But again, in our church, mga kapatid, it should not happen. Hindi dapat mangyari yan, no, na ang kapwa natin, partner, ay mayroong kaisipan na silos, pinagdududahan, trust issues, lahat dapat wala yan. No. Because andito tayo sa church, we have the Holy Ghost, no, that old man, kailangan wala na. No, the new man must be in us. Jealousy is often the result of deep insecurity in a person's soul, but also a reflection of commitment and devotion to the person you love. The jealousy that burns within the heart of God is good and godly and holy. No? Our God is an emotional God, full of divine joy, mercy, love, compassion, kindness, may hatred din siya, etc. God's jealousy is the act of His immeasurable love for us. Basahin natin saglit, mga kapatid, Deuteronomy chapter 6, verse 14.
chapter 6, verse 14. Tama ba? 6:14. Verse 14, you shall not go after other gods of the gods of the people which are round about you. No, hindi kayo dapat makiayon doon, maglingkod sa mga Diyos-Diyosan ng ibang mga tao sa paligid ninyo. 15, for the Lord thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. No? Yan ang pinaka-hate ng Diyos, mga kapatid. Doon galit na galit ang Diyos. No? Na tayo na naglilingkod sa Kanya, mayroon pa tayong ibang Diyos-Diyusan. No? No? Sa ngayon, sigurado, may mga rebolto pa ba sa bahay natin? No? No? Sigurado, wala na. No? But this time, iba ang form ng idols. Iba ang form ng Diyos-Diyusan sa panahon natin sa ngayon. No? Nung time nila, talagang may mga dala-dala sila. Dati pinanggalingan na natin yan. But our work can be a form of idolatry. No? Yung trabaho natin, pwedeng maging yan ang Diyos para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos ng tama. No? Yung sobra ang pagbigay natin ng effort sa mga trabaho natin, for the sake na pati yung paglilingkod natin sa Diyos ay hindi na natin maayos-ayos, wala tayo palagi, pwedeng yan ang maging Diyos natin. Yung mga mahal natin sa buhay na sila ang magde-decide kung pupunta ka sa church o hindi, baka sila ang Diyos natin. No, yung mga tao sa paligid natin na sila ang nagde-decide kung ano ang dapat gawin or kung yung sarili natin ang ginagawa nating Diyos. More than our God, mga kapatid. Deuteronomy chapter 32, verse 16. 32, verse 16. Verse 16, they provoke him to jealousy with strange gods, with abominations provoke they him to anger. Alam naman natin ang mga Israelites, no, sila lang ang may kakayanan na provoke, udyok ba yun? No? Na udyokan pa ng gusto ang Diyos, no, na magalit sa kanila. No, dadalhan nila ng mga strange gods, with abominations provoke they him to anger. No, Exodus chapter 20, may mga verses lang tayo, mga kapatid, chapter 20. Chapter 20, verse 1 to 5. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. No, sa Ten Commandments ito eh. No. Thou shalt not make unto thee any graven image. No, klarong-klaro yan, mga kapatid. Or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, no, sa langit, sa ilalim ng lupa, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. No, sabi niya, dahil ako na Diyos ay siloso, manibughuin, no, visiting the iniquity of your fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Grabe ang gigil ng Diyos, ano? No, pag ang Diyos natin magalit, pati yung pangatlo, pang-apat na henerasyon, sinisingil pa niya eh. No? But Lord, thank you, we are not under your hate, we are not under your anger, but we are under your grace and mercy, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you, Jesus. No, why? Sa verse 6, and showing mercy unto thousands of them that love me. No, ayan ang rason. Showing mercy. No, unto them, or unto thousands of them that love me and keep my commandments. No, very clear, mga kapatid, why? No, kung tayo nga na tao, no, kunti pa lang ang nagawa sa kapwa natin, sa mahal natin sa buhay, sa loved ones natin, no, madikit lang doon konti, nagsiselos na tayo. No?
Yung pakiramdam na yan, andyan na. How much more ang Diyos natin, mga kapatid, na ginawa niya ang lahat, tapos magto-turn around pa tayo at maglingkod sa ibang Diyos-Diyusan in any kind or in any form na pwede nating gawing above, at yun ang maging Diyos natin. Hindi kaya magsiselos ng gusto ang Diyos natin? At mayroon ba siyang right na magselos para dyan, mga kapatid? Mayroon. Exodus chapter 14, chapter 34. Chapter 34, verse 12. To mga kapatid, take heed to thyself. Yung grabe ang paalala lagi ng Diyos natin, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land whither thou goest, lest it be for a snare in the midst of thee. Napakaklaro ng instruction ng Diyos natin, mga kapatid. Nang sabi niya, wag kayong gagawa ng kahit anong kasunduan ng covenant, being unequally yoked diyan sa labas. Dahil pag nangyari yan ay patibong sa inyo. Sa ngayon, okay pa yan, but time will come. Pag yan natuloy-tuloy, it will become a snare. Patibong. Patibong na ang puso natin ay mawala papunta sa ibang bagay at hindi na sa Diyos natin, mga kapatid. But you shall destroy their altars. Verse 13. But you shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves. Dati marami kami niyan sa bahay. Sa Bacolod pa dati. Ang daming, mula pa sa lola ko, ang dami naming mga rebulto sa altar. Nung pumasok ako sa church, unang naisip ko, hindi pala kayo dapat nandito, ha? Kasi pag may ganyan sa bahay nyo, sabihin na natin, malas talaga. Mga idols na yan, andyan mismo sa loob ng pamamahay. Paano i-bless ng Diyos? Yung pamamahay na yan, puno ng mga idols sa loob na yan. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Wala namang effect yan, Lord. Basta andyan lang siya. Hindi ko lang siya gagalawin. Basta okay na yan. Basta ako naglilingkod sa iyo. No. Klaro ang kanyang instruction na ang sabi niya, hindi, ubusin. Destroy it. Why? Dahil hindi pwedeng, Lord, naglilingkod ako sa iyo, na andyan sa paligid natin ang lahat ng mga idols, Diyos-Diyosan na yan. We must make an action. Hindi naman ako bumili ng mga rebulto na yon. Hindi naman ako ang gumastos noon. Pero nung nakapag-isip na tayo, nakapag-isip na ako na, Lord, hindi pala po pwede ito sa pamamahay. Pagdating ng summer, tapos hahaladan mo pa kung ano, may suman, may kung ano, may kandila, may pagdating ng hapon, gaganon kami doon. Yung mga, andyan lahat ng rebulto, sabi ko, Lord, kailan kaya, sa mga paidlip na, how are you? Ang isip ko noon, mga kapatid, sabi ko, Lord, kailan kaya maglilindol? Para pag lumindol, ang isip ko noon, pag lumindol, paghahatakin ko lahat ng ito para bumagsak doon sa, magkabagsakan lahat, magkasiraan lahat doon sa sahig. Pero hindi talaga lumindol. Hanggat sa kami na lang ang umalis doon. Why, mga kapatid? Because hindi pwedeng naglilingkod tayo sa Diyos at the same time yung mga idols, lahat ng pwedeng lumihis sa atin, yung puso natin sa Diyos ay doon lang sa paligid. No. We must cut down, we must destroy their images, cut down their groves. Grabe, Talagang lahat. Pag pumunta ka doon sa medyo mataas na lugar, yung mga groves na ito, may altar ng Diyos-Diyusan. Pag pumunta ka sa syudad, may altar ng Diyos-Diyusan. Sa panahon natin sa ngayon, mga kapatid, pag pumunta ka sa mall, ang daming Diyos-Diyusan. In any form, in any kind. Pag pumunta ka sa lugar na ito, ang daming Diyos-Diyusan na pwedeng mali. Sa trabaho, maraming Diyos-Diyusan. Lahat andyan lang sa paligid natin. For thou shalt worship no other God for the Lord. Sabi niya, for thou shalt worship no other God. Huwag kayong mag-worship sa kahit anumang Diyos. Why?
ay talagang kukulo ang Diyos, ang puso ng Diyos natin, mga kapatid. Why? He created everything. He has done everything for us. Tapos ang sasambahin natin ay mga Diyos-Diyusan. Kung tayo nga, ang gusto natin, isang Mrs. lang, isang Mr. lang. Thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous. No, yan yung kanyang pangalan before. No. His name is jealous as a jealous God. No, matindi, mga kapatid. No, lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a-whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice. No, sabi niya, yan ang inyong gagawin, magiging whore din kayo after their own gods, magsasacrifice kayo sa kanilang mga Diyos-Diyosan, no, at tatawag na rin kayo sa kanilang mga Diyos-Diyosan, yung kanilang mga sacrifices, offerings, kakain na rin kayo dyan. And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a-whoring after their gods, and make thy sons go a-whoring after their gods. You know? No. Matindi ito, mga kapatid. No. Ang utos ng Diyos hindi nagbabago until now. No. That is why, Lord, we are so thankful. No, na mas madali lang ang worship natin ngayon kasi isang Diyos lang ang pinaglilingkuran natin. No, iisang pangalan lang ang wino-worship natin, mga kapatid. That is why it is very simple. No, napakadali, easy ang pag-worship natin sa Diyos sa time natin sa ngayon. Why? Hindi na natin kailangan magdala ng kung ano-ano rito. No, reasonable service, living sacrifice. No, hindi na natin kailangan na ito para sa Diyos na ito, ganyan. No? At sa lahat ng bagay, mga kapatid, yun ang pinakaayaw ng Diyos natin na mayroon pa tayong ibang Diyos-Diyusan maliban sa Kanya. No, He is really a jealous God. No? No, sa 1 Corinthians chapter 10, no? Chapter 10, verse... check ko lang sa Bible. 1 Corinthians chapter 10. Verse 22. Ito, umpisa natin, mga kapatid. Sa verse 19. What say I then? No, that the idol is anything, or that which is offered in sacrifice to idols is anything. No. Verse 20, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to devils. No, and not to God. No, yung mga hintil. No, tayo. No, tayo dati yan. No. And I would not that you should have fellowship with the devils. No, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. No, hindi pwedeng dala-dalawa, naglilingkod tayo sa Diyos, at the same time, naglilingkod din tayo sa demonyo. You cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Though we provoke the Lord to jealousy, are we stronger than He? No. Pinoprovoke ba natin ang Diyos sa pagsiselos, jealousy? Mas malakas pa ba tayo kaysa sa Diyos? No, mga kapatid. No, our God doesn't have any insecurity. No, ang Diyos natin walang insecurity. Our God is not jealous on our success. No, because He is the one who gave it. No, mas matutuwa nga ang Diyos natin, mga kapatid. Yan, mga kapatid, kung iisip lang natin, yung mga blessings, mga biyaya na ang Diyos ay handang ibuhos para sa atin dito sa lupa, kanino pa niya ibibigay yan? Of course, the apple of His eye. Jealousy is most often the product of anxiety, bitterness, and fear. No, yung jealousy. No, yan daw ay produkto ng anxiety, bitterness, no, yung pagiging mapait, no, at takot. Sinful jealousy is that longs to possess and control what does not properly belong to oneself. No? It is demanding and care little for others. No? Ganun naman talaga ang selos. No?
Sabi niya, in ancient time, the word for jealousy literally meant to become intensely red. No, yung mga unang panahon, no, intensely red. No. Sino bang nagsiselos dito na hindi namumula? No? A reference to the effects of anger on one's facial complexion. No, yung tao, no? Of course, pag ikaw nagsiselos, galit ka siyempre. Walang nagsiselos na masaya. No. 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 Alam mo, nagsiselos na talaga ako. No. No. Makikita sa complexion, makikita sa pagkatao natin, mga kapatid, ay, nagsiselos ka ba? No? Yung isa naman, tuwang-tuwa kasi nagsiselos. No? Ibig sabihin, mahal niya talaga ako kasi nagsiselos siya. No? Anong gusto mo? Pahirapan siya lagi. Oh, didikit-dikit pa ako rito para pag nakita niya, kita ko siya talagang nagsiselos. Oh. No? Talagang mahal na ako. God, ito mga kapatid, God is most jealous for His own glory. No? For His own fame. For His own honor. Diyan talagang nagsiselos ang Diyos, mga kapatid, dahil ang Diyos, ang gusto niyang protektahan, yung kanyang glory, yung kanyang fame, yung kanyang honor. God desires above all else that His name be preserved and promoted. No? And He will act quickly and powerfully to vindicate His glory. No? Yan ang issue sa Diyos, yung kanyang glory. No? Yung kanyang honor, yung kanyang pangalan. God is jealous for the supremacy of His name. No, in this world, in this land, in our homes, in our life, in our church. No, God is jealous for His name. It is not your name or my name that He is jealous to protect, but His own. No, no, ang Diyos nagagalit, hindi dahil sa gusto niyang proteksyonan yung pangalan natin, hindi. Anong sabi niya? I pity my name in your hand. No. Sabi niya, ang issue sa Diyos, hindi, binigyan kita ng Holy Ghost para makilala mo ako at may pagmamalaki mo ako. No, yan ang issue sa akin. Hindi kung, no, dahil yung pangalan ko nakasalalay dan sa iyo. That is why tayo, ingat na ingat mga kapatid, na wag mabahiran, no, wag tayong mapulaan, especially sa mga trabaho natin sa labas o kung saan man, sa mga kapitbahay, no, at sasabihin nila, yan, no, naglilingkod pa naman yan sa Diyos. Yan sa, no, tapos sasabihin pa mismo, di ba tagalibing may apostolics ka? Bakit ganyan ang ugali mo? No, damay lahat, ano? No, parang andon ang ganong klaseng pakiramdam, mga kapatid. It is not our name that He is jealous to protect, but His own. No. Nebuchadnezzar provoked God to jealousy. No, si Nebuchadnezzar, no, yung kwento niya. Because he claimed the glory that belonged to God. No, tayo pa naman mga tao, magkaroon lang ng konting pera, konting talino, magkaroon ng konting certificates, konting diploma, konting career, konting lahat ng kukunti. No? Na mayroon tayo, sapat na yan para palubuhin ang ating ulo. No? Kukunti pa nga lang eh. No? Pero sapat na yan para lumubo lahat ang kaisipan natin at pag nangyari yan, yung kapiraso na ingredients na yan sa pride natin, pag hindi na nakontrol, anong mangyari? We will get the glory. No? That is why in our every prayers, Lord, no, ito, binigyan mo ako ng ganito, Lord, lahat ng ito hindi nangyari kung hindi dahil sa iyo. Lord, you have protected me. Lord, nagkaroon ako ng promotion. Lord, ganito, nakabili ako ng ganito. Lord, lahat ng ito sa iyo. No? We remind ourselves always sa mga bagay na yan, mga kapatid. Why? Baka makalimutan natin, magaya tayo kay Nebuchadnezzar. Oh, you look at the works of my hands. No, sabi niya, tingnan ninyo. No? And God was provoked because of that kind of character, because he claimed the glory which belonged to God. His judgment would last until he came to recognize that the Most High rules the kingdom of men and give it to whom He will. No? Hindi hinayaan ng Diyos na hindi makarecognize si Nebuchadnezzar. No, dapat ma-recognize mo, no, dahil no, nakalimutan mo, ako ang naglagay sa iyo sa posisyon na yan. Nakalimutan mo, nung binigyan kita ng biyaya, pinalakas kita, inalalayang kita. Tapos ngayon, sasabihin mo, dahil yan sa aking galing at talino. No?
Yan ang ayaw ng Diyos, mga kapatid. Acts chapter 12, verse 21. No? Malapit na tayo, mga kapatid. No? Acts chapter 12, verse 21, another story. Acts chapter 12, verse 21. No. Ito, and upon a set day of Herod, arrayed in royal apparel, no, sat upon his throne, no, ang ganda ng kanyang forma, nakasuot ng robe ng hari, nakaupo sa trono, and made an oration unto them. No, ano na siya doon? Ano ba oration? Nag-speech, nagtalumpati na siya. And the people gave a shout, saying, it is the voice of God, and not of a man. No, sabi niya, ito ay boses ng Diyos, hindi ng tao. Ano ang nangyari, mga kapatid? And the people, and immediately, the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up the ghost. No? Nakakatakot, mga kapatid. Why? Ibig sabihin, sa lahat ng issues na ginagawa natin sa buhay, mayroong nakatingin. No? Lahat ng sinasabi natin, mayroong nakikinig. Ay, ako lang naman mag-isa dito. Okay lang magmurmur ako mag-isa. No, wala namang nakakaalam. Mayroon! No? Alam ba ni Herod na may angel? Baka hindi. No? No? Alam ba niya, ito mga kapatid, ibig sabihin, ang Diyos natin andyan lang, mga angels andyan lang, lahat ng gagawin natin, may titingnan, may sasabihin, may iniisip, lahat alam ng Diyos natin. No? At sa puntong ito, ang Diyos nandun lang. No? At ano ang nangyari? Dahil yun ang pinakaayaw ng Diyos na mangyari, our God is just observing, watching us in all of our actions in this world. And thank you, Lord, for your mercy, for your grace. No. Sa mga oras na kami nagkakamali, you did not smite us. No. You did not kill us. No. Ito, mga kapatid, klaro. No. No. Yan ay boses ng Diyos, hindi yan boses ng tao. No, ang anghel pala andoon lang sa gilid. Tingnan natin. No. At sa gigil ng Diyos, no, because of God's anger, God's jealousy for the glory of His name was so intense that He smote King Herod immediately. No? Doon, ito mga kapatid, ura-urada. And immediately the angel of the Lord smote him because he gave not God the glory. Grabe, ano? Ang kayabangan natin. No, pag hindi na-control, hindi ito naalalayan, yung sobrang yabang natin na pwedeng ika-provoke, ika-galit ng Diyos, aba, iba na ito. No, dati wala ka. No, ngayon na mayroon ka ng kukunti at inalaw ko yan para sa iyo. Ba ngayon, no, ikaw na ang Diyos, hindi na ako. No, mayabang ka na. Hindi mo na ako kinukonsider. And remember, mga kapatid, he was eaten of worms and gave up the ghost. No. Bago madecay ang tao, Sister Ning, no, ilang araw pa po, ano? Dito sa Biblia, kaya si Lazarus umabot ng 4 days, no? After ng 4 days, dahil pagdating ng 4 days, yung pang-apat na araw na yan, yun talagang decay na, wala ng pag-asa, yung katawan na yun talagang bloated na, sasabog na, no? Maganon ang mangyari, no? Saka kakakainin ng mga oo doon na mayroon. Pero ito, mga kapatid, immediately, no, kinain ka agad siya ng imagine, grabe yung galit ng Diyos. No? Buti sana, sinabi ni King Herod, hoy, wag niyong sabihin yan. Hindi ako ang Diyos. No? No? May Diyos na nakatingin. No? That is why yung simpleng papuri, pag yan hindi natin makontrol, pumasok sa isip natin, oo nga, no, parang ang galing ko na ngayon, ano? No? Parang in-entertain na natin sa isip natin, tapos tayo dyan. Kunting papuri, kunting ganito, parang ang galing mo na ngayon, ano? Hindi ka na ngayon makatulog kasi parang, oo nga, ano na. No? No? At yan, pumasok, kunting ganyan, pumasok, tumatak sa isip natin, hanggat sa paunti-unti, no? You cannot anymore recognize your God dahil pagtayo mo dyan, kaya ko yan.
No, ang dami, matalino kaya ako, ganito, kaya ko yan, ganito. No! Pag nangyari yan, mabuti kung ipapahiya ka lang ng Diyos. Paano? And God can send anything. No, si Jezebel, pinakain sa aso. No, si Herod, pinakain sa, ito pinakain sa uod. Untimely death, mga kapatid. Dahil sa mga bagay na ito, because God is so jealous for His name. That is why, Lord, sabi nga kanina ni Brother June, pag tayo nagbigay ng papuri sa Diyos, tayo yung masaya. No, iba yung pakiramdam natin, Lord, we worship you, ganito, iba ang pakiramdam natin, Lord, lahat ng ito sa iyo. Pero pag ang tao pinapurihan mo sa labas, no, sila yung masaya. No, dahil ang dating sa kanila, talagang iba na ako. No. We are greater or we are popular than Jesus Christ. Sino nakano niyan? No. John Lennon. We are more popular than Jesus Christ. Anong ginawa sa kanya? Isang bala ka lang. No, binantayan pa siya doon sa kanyang tinitirhan kasama yung kanyang Yoko Ono ba 'yon? No, kasama doon, no, isang bala lang. No, why? Pag ang tao gumanyan niya ay talagang masisira na. Titanic, no. This is unsinkable. No, walang makano, isang biyahe ka lang. Nakaisang biyahe lang, hindi pa natapos ng Titanic yung kanyang biyahe. No, dahil ito ay unsinkable, walang makano rito, ano nangyari? Patay. No, lubog lahat. But Lord, again, we are so thankful for giving us the sound mind, giving us understanding to recognize your name, to recognize your glory, na lahat ng yan, Jesus, wala kaming parte sa glory na yan, but we will praise your name, we will worship you, Lord Jesus. No, dahil lahat ng yan, Lord, ay sa iyo at hindi sa amin. No. God is also jealous for the devotion, no, wholeheartedness, loyalty, and love for His bride, His people. No, it was very clear, no, nasabi ng Diyos yan, mga kapatid, because God's love is satisfying, ultimate, beyond measure, and the only love that will bring us to heaven and satisfy our soul. So again, mga kapatid, pag ang Diyos nagselos, number 100% may right siya, may karapatan siya, at pag siya nagselos, no, para sa kabutihan natin, no, yung selos na yan, anong ginagawa niya? To change us, para magbago ang pananaw natin sa Kanya, na mas lalo pa natin siyang mahalin, mga kapatid. No, in all the things, kita natin, pwedeng magkamali tayo ng ibang mga bagay, pero pag pumasok na ang tao, especially to us, na naglilingkod sa Kanya, pag pumasok na yung ibang Diyos-Diyusan, ibang usapan na yan. No, very sensitive na ang Diyos natin dyan, mga kapatid. Again, let us always remember that God is a jealous God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for giving us this time. Thank you, Jesus.